Anyong Chinggudul. This is Raymond Regalario. And sa video na to ay share ko naman sa inyo ang Korean grammar na unika or nika. So saan nga ba ito ginagamit? So ang sabi dito, it is attached to verbs and adjective stem to show that the preceding content is the reason or basis for the following content. So in English term, it means so or because. So punta tayo sa kanyang grammatical structure. We will use the formula adjective verb stem plus unika or nika. So rule number 1. Kapag ang ating stem ay may patchim, except kay patchim riol, we will use unika. So example is mokta. Mokta means to eat. So para makuha ang kanyang stem, tanggalin lang natin si da. So magiging mok na lang siya. Since si mok ay may patchim, we will use unika. So mok plus unika equals mogunika. Then paano naman pag walang patchim? We will use nika. So example natin ito is kada. Kada means to go. So para makuha ang kanyang stem, tanggalin lang natin si da. So magiging ka na lang siya. Since si ka ay wala ng patchim, we will use nika. So ka plus nika equals kanika. Then para naman pag real patchim. So ito yung exemption sa rule number 1. So example natin dito is mandulda. Mandulda means to make. So para makuha ang kanyang stem, tanggalin lang natin si da. So magiging mandul na lang siya. So ang sabi sa rules, kapag ang stem natin ay end sa real, so i-omit lang natin siya o tatanggalin lang natin siya. So from mandul, magiging mando na lang siya. Since si mando ay wala ng patchim sa kanyang last syllable, we will use nika. So mando plus nika equals mando nika. So punta tayo sa mga example sentences. So una, nuni o nika, choshimaseyo. So isa-isa natin to. Noon is no. Then subject marker, then unika. So u ay galing sa dictionary form na oda, means to come. So nuni o means the snow is coming or it's snowing. Then nika means so. Then choshimaseyo, be careful. So nuni o nika, choshimaseyo means it's snowing. So be careful. Then next is shigani opsonika, taume manayo. Isa-isay natin to. Shigan means time. Then subject marker, then opsonika. So ops ay galing sa dictionary form na opta, means to don't have. Then unika means so. Then taume, next time. Manayo, see or to meet. So shigani opsonika, taume manayo means I don't have time. So see you next time. Then tips, aso-oso cannot be followed by an imperative or request sentence, whereas unika nika can. So itong si aso-oso at si unika nika ay same lang siya ng function, used as a reason or cause. Pero ang pinagkaiba lang nila, si unika nika ay pwedeng masundan ng isang imperative sentence. Samantalang si aso-oso ay hindi siya pwedeng masundan ng imperative or request sentence. So yun lang guys, sana ay nakatulong sa itong video na ito. Maraming salamat.